Dear IFM, napakasarap sa pakiramdam kapag yung taong mahal mo ay mahal ka rin. Wala na yatang papantay sa saya dulot ng pag-ibig. Yun nga lang, bukod sa saya, may katumbas rin itong lungkot at sakit, lalo na kapag sa maling tao mo ibinigay ang iyong pagmamahal. Ako nga pala si Angel, 28 years old. 2 years na rin kaming nagli-live-in ng partner ko na si Joshua. Masasabi ko na okay at maayos naman ang relasyon namin. Wala naman kaming problema o pinag-aawayan. Kaya naman nagulat ako nung bigla siyang nakipaghiwalay sa akin. Ang dahilan niya sa akin ay may kailangan muna siyang ayusin sa sarili niya na hindi niya makakayang gawin hanggat magkasama kami. Binigay ko naman ang gusto niya dahil sino ba naman ako para pigilan ang kagustuhan niya. Pero iba ang naging epekto sa akin ng breakup namin. Sobra akong nalugmot. Walang araw na hindi ako umiiyak. At iniisip ko kung ano ba ang nagawa kong pagkakamali at pagkukulang para mawala ang taong mahal ko. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Dahil nasanay akong nakasama siya sa lahat ng ginagawa ko sa araw-araw. Sa mga panahon na wala siya sa buhay ko, naging karamay ko ang iba't ibang bisyo. Iniisip ko kasi na makakatulong ang mga yon para kahit papano ay mawala ang nararamdaman kong lungkot at sakit. Ano ba yung tumatawa? Aga-aga pa eh. Sakit ng ulo ko. At trip naman to. Sarap ng tulog ko. Ano ba yung cellphone na yan? Ano ba to? Never lang nakaregister. Wisit. Ayan. Ay naku, 9 a.m. pa lang pala. Tulog na ako ulit. Good morning. Morning. Huh? Yung lalaki nag-good morning sa akin. Asan ba ako? Nandito naman ako sa apartment. Teka. Wala akong maalala. Lasing na lasing ako kagabi. Sino yung lalaki na yun? Ano pang ginagawa mo dyan sa kwarto? Lumabas ka na dito para makakain ka na ng breakfast. Sino ka? Anong ginagawa mo sa apartment namin? Rapist ka ba, ha? Oh my gosh! Anong ginawa mo sa akin? Mga damit naman ako. Sino ka? Tulong! May rapist dito! Teka, nasan si Karen? Nasan yung kaibigan ko, ha? Ilabas mo siya! Oh my gosh! Baka may ginawa ka na sa kanya! Tulong! Mga kapitbahay, tulungan niyo ako! Oy, relax lang. Mukha ba akong gagawa ng masama? Baka ikaw pa nga yung gumawa ng masama sa akin dyan eh. Di bang kumalma ka lang? Baka sabihin pa ng mga kapitbahay, may ginagawa akong masama sa'yo. Kalma. Eh, sino ka kasi? Anong ginagawa mo dito? Teka nga, kukuha ko. Itong lampshade na to. Oy, bakit hawak mo yung lampshade? Oy, wag mong ipalo sa akin yan ha. Huwag kang lalapit sa akin. Kapag lumapit ka sa akin, ihahampas ko sa'yo to. Sige ka. Diyos ko, ang gagawin ko? Tulong. Tulungan niyo ako. Ay, huwag kang mag-alala. Wala akong gagawing masama sa'yo. Kaya please lang, bitawan mo na yan. Bakit ka tumatawa dyan? Sira ka ba, ha? Diyos ko, tulungan niyo ako. Mga kapitbahay. Karen! Karen, buti okay ka lang. Teka, dyan ka lang. Huwag kang lalapit dyan. May gagawin niyang masama sa'yo. Humingi ka ng tulong sa labas, bilis. Tulong! Humingi ka ng tulong, mga kapitbahay. Tulungan niyo kami. Tulungan niyo kami. Lakas pa rin ang tawa na alak sa'yo, no? Lasig ka pa rin ba? Itong lalaki na to, pinsan ko yan. Jed, baliw ka pala eh. Anong sinasabi mo? Pinsan mo? Oo, pinsan ako ni Karen. Siya yung pinsan ko sa mother side. Hindi mo ba naaalala? Siya yung sinabi ko sa'yo nung nakaraan. Dito muna siya titira habang wala siyang nahahanap na apartment. Kasi nakakuha siya ng work malapit lang dito. Anyway, si Jed pala. Hindi siya baliw, okay? Jed yung pangalan ko hindi Joshua. Paano mo nalaman yung pangalan ng ex ko?
Hay nako, Angel. Tigilan mo na nga yung pag-iinom mo. Buti na lang nandun si Jed. Pinasundan kaya kita sa kanya sa tagal mong bumalik sa table natin. Nakita kanya sa labas ng bar. Ayun, nag-pass out ka doon. Kaloka kang babae ka. Paano kung ibang lalaki yung nandoon? Baka kung ano pang nangyari sa'yo. Naalala mo ba yung nangyari sa'yo kagabi, ha? Hindi. Hindi mo talaga natatandaan? Alam mo kasi nung nakita kita sa labas, bago ka mag-pass out, lumapit ka sa akin, tapos tinawag mo akong Joshua. Inakap mo nga ako nun, saka nagmakaawa ka pa nga nun sa akin, tapos sabi mo, Ay, hindi. Hindi, tama na. Ayokong marinig kung ano pa yung ibang nangyari. hindi. Tapos sabi mo pa nga nun, mahal na mahal mo ako. Tapos na bumalik nga. Sabi nang tumigil. Siguro next time, huwag kasing iinom ng madami kung hindi mo naman kaya. Ano, dahil sa lalaki, kaya ka nagpapakalasing ng ganyan? Ano, akala mo end of the world na nung nawala siya sa'yo? Alam mo, manahimik ka na lang dyan. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko, no? Wala kang alam. Ay, hayaan mo na siya, Jed. Kahit ano namang sabihin at ipay mo dyan, di ka naman yung pakikinggan at susundin. O siya, aalis na ako at baka malit pa ako sa trabaho. Ikaw, Angel, ha? Hindi ka ba papasok ngayon? Hindi. Sakit ng ulo ko eh. Ayan, sumakit tuloy ulo mo. Nakailang bote ka kasi ng beer. Saka napapadalas na yung pag-absent mo, ha? Pati work mo naapektuhan na sa problema mo sa love life. Ay nako, Jed, total wala ka pa namang pasok ngayong araw na to sa trabaho mo. Ikaw na nga muna bahala sa kanya. Okay, ako nang bahala kay Miss Crazy Girl. Tingin mo nakakatawa yung tawag mo sa akin. Saka Kari, hindi ko kailangan ng bantay, no? Okay, bahala ka. Sabagay, matanda ka na. Sige na, alis na ako. Bye! Bye, Karen! Ingat! Anong tinitingin-tingin mo dyan? Lumabas ka nga ng kwarto ko. Natutulog ako ulit. Alis! Subi! Alis na doon! Oo na. Ito na po, lalabas na. Di lang pala Crazy Girl. Miss Sungit din pala. Aba, may binubulong ka dyan, ha? Ang sabi ko, lalabas na nga ako. Ito na nga, oh. O to, maglalakad na palabas. Okay na po ba? Ewan ko sa'yo. Bilisan mo nga! Nakakainis naman yung lalaking yun. Kahiya rin yung ginawa ko kagabi tsaka kanina. Kainis naman eh. Ay naku, Angel. Kumalma ka nga. Alam ko naman na maling ibaling sa alak ang problema ko sa pag-ibig. Alam ko rin na hindi magandang tignan sa babaeng katulad ko ang pag-inom at bukod doon ay makakasama rin sa aking kalusugan. Pero ano ang magagawa ko kung yun na lang ang isang bagay na nakakatulong sa akin upang kahit papaano ay maging manhid ako sa sakit na nararamdaman ng aking puso. Nandiyan naman ang pamilya ko na handang makinig sa problema ko. Pero ayaw ko na rin silang guluhin at pag-alalahanin sa nangyayari sa akin. Kaya naman nung naghiwalay kami ni Joshua, sa kanya napunta ang apartment na tinutuluyan namin. Habang ako naman ay nakitira muna sa kaibigan ko na si Karen. Tungkol naman sa unang pagkikita namin ni Jed, sa totoo lang, sobra talaga ako nahiya sa nangyari kahit gusto ko man manghingi ng sorry, hindi ko nagawa. Kasi irita agad ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi ko rin naman alam kung bakit ako naiinis sa kanya pero sadyang may mga tao tayong nakasalamuhan na sa unang pagkikita pa lang, alam mong hindi kayo magkakasundo. Mahal kita. Dahil mahal kita. Yun na yun. Sabi na eh. Sila talaga yung magkakatuluyan. Nakakakilig naman yung ending ng movie. Look! Hoy, Angel! Ano nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak dyan? Wala. May nararamdaman ka bang masakit sa katawan mo? Wala din. Bakit ka umiiyak? Wala nga. Jed, tara nga dito. Tignan mo si Angel, oh. Bigla na lang umiiyak. Mukhang nasisiraan na ata ng ulo tong kaibigan ko. Bakit umiiyak yan? Hindi ko nga din alam eh. Nanonood nga lang kami ng movie tapos biglang umiyak. Nako, baka kailangan ng dalhin sa mental yan. Bigla-bigla na lang umiiyak eh. Delikado na yan. Nakakatakot ka na, Angel, ah. Ikaw na lang kaya dalhin ko sa mental hospital, ha? Gusto mo?
Nahimik ka na nga lang dyan, pwede ba? Madalas mga banat mo nakakainis eh. Eh ano ba kasing nangyari? Bakit ka umiiyak? Ano kasi yung movie? Paano ba yan? Mukhang nasisiraan na talaga ng bait to. Huwag ka nga mang-asar dyan, Jed. Bakit ka ba umiiyak dyan? Dahil sa movie. Happy ending naman ah. Yun na nga eh. Happy ending. Buti pa sa movie may happy ending. Pero sa totoong buhay, wala. Naiingit lang kasi ako. Kaya ang daming naniniwala sa happy ending dahil sa mga movie na ganyan eh. Pinapaasali yung mga nanonood. Scam yan. Hindi naman yan nangyayari sa totoong buhay eh. Hoy, huwag mo namang lahatin. Meron namang happy ending sa ibang relasyon. Ang problema lang kasi yung ex mo. Saka, tingin ko ikaw rin eh. Anong sabi mo? Dinadamay mo pa yung ex ko tsaka ako. Walang happy ending saka walang forever sa panahon ngayon, no? Dahil sa mga katulad ninyong mga lalaki. Mga lalaki, ba't pati ako nadamay? Hoy, loyal to ah. Ikaw, napaka-bitter mo. Kung ganyan ka-bitter, tigilan mo na muna yung panunood ng mga ganyang love story para hindi ka nababaliw ng ganyan. Pati mga pelikula, dinadamoy mo pati mga lahat ng bagay dahil lang dyan sa ex mo. Huwag ka nang kumuda dyan. May buwis na naman ako sa'yo eh. Alam mo, curious lang ako. Ano ba kasing nangyari sa inyo ng Joshua na yun ha? Bakit ba kayo naghiwalay? Huwag mo nang tanungin. Ayoko nang balikan yun. Saan lang masakit eh. Sabihin mo na. Para maintindihan naman kita kahit papano kung bakit, tingnan mo, naaaning ka ng ganyan. Ayoko. Hindi tayo close, no? Para mag-open up ako sa'yo. Okay? Grabe. Hi Angel, ilang months na mula nung naghiwalay kayo. Pero tignan mo nga yung sarili mo. Hindi ka pa rin okay. Hindi ka pa rin makapag-move on. Paano makakapag-move on yan kung ayaw naman niyang tulungan yung sarili niya? Yung mga ginagawa niya, hindi talaga makakapag-move on yan. Alam mo, Jed, huwag ka na nga magsalita dyan. Naiirita lang ako sa mga sinasabi mo eh. Alam mo, ba't ba ang sungit-sungit mo sa akin? Ako na nga itong nagmamagandang loob. Ako pa sinusungitan mo. Pinapayuan lang naman kita eh. Well, salamat na lang sa pagmamagandang loob mo pero hindi ko kailangan ng payo mo. Oo na, fine. Basta siguraduhin mo na hindi ka na magngangawa dyan kapag madaling araw. Ang daming hindi makatulog sa kakaiyak mo. Problema mo na yon. Ikaw mag-adjust, no? Joshua, I miss you na. Ganun na ganun, ang padoy. Ah, ganun ah. Ito sa'yo. Uy, ang baba to. Bakit napipikon ka na, no? Ayaw mo tumigil ha. Ito sa'yo. Ayan. Tumigil na nga kayo para kayo mga bata kumagbangayan saka nagbabatuhan pa kayo ng unan dyan. Sa araw-araw na lang eh. Palagi na lang kayo nag-aaway saka nag-aasaran. Tigilan nyo yan ha. Paano kasi yung pinsan mo masyadong maraming alam? Palibhasa lalaki. Mga manhead. Kaya hindi niya alam kung ano yung nararamdaman ng mga babae kapag iniwan. Hoy, anong ibig mo sabihin dyan? Nasasaktan din kami mga lalaki, no? Yan, ang hirap. Kami lagi yung may kasalanan. Kami na lang palagi yung lumalabas na masama dahil sa mga babaeng may emotional damage dahil sa ex-boyfriend nila. Yan, kagaya mo. Emotional damage ka dyan. Alam mo, umalis ka na nga dito. Di ba may pasok ka pa? Oo, pero may extra time pa ako para inisin ka sa kaasarin ka. Talaga lang sumusobra ka na talaga. Nagigigil na ako yan sa'yo. Diyos ko, daig ko pa may mga maliliit na anak ngayon. Mali ata ako pumayag na parehas kayong tumira dito sa apartment ko ah. Okay, sige na, tama na to. Papasok na lang muna ako sa trabaho. Mamaya na lang kita aasarin ha. Miss Baliw. Alis na ako. Bye! Oh, Karen, mag-ingat ka dyan sa kasama mo ha. Nawawala na sa sarili yan eh. Bye-bye! Buti naman umalis na. Alam mo, nakakairita talaga yung pinsan mo. Tama na nga Angel, ikaw din naman kasi eh. Aba, anong ako? Ay naku, ewan, makapagluto na nga lang ng pagkain natin. Siya naman kasi yung nag-uumpisa palagi. Okay, para tumigil ka na. Nakakainis talaga yung Jed na yun. Nakakainis. Kapag sawi ka talaga sa pag-ibig, lahat ng napapanood, nakikita o naririnig mong nakakalungkot, talagang madali ka maapektuhan dahil nakaka-relate ka, dahil naalala mo yung taong nang iwan sa'yo. Aminin ko na medyo naging bitter na ako sa love. Pakiramdam ko na malaking ilusyon na lang sa panahon ngayon na magkaroon ng happy ending. At lahat ng relasyon talaga ay nauuwi sa hiwalayan.
Naging madalas rin ang pagbabayngayan namin ni Jed. Para kaming aso't pusa kung mag-away. Wala rin kasing araw na hindi niya ako inaasar o binibwisit. Sobrang iritang-irita ako sa kanya dahil palagi niyang pinupuna ang mga ginagawa ko. Pati yung nangyari sa amin ng ex ko ay pinapakialamanan niya. Ramdam ko na nai-stress na sa amin si Karen sa palagi naming pag-aaway ni Jed. Sinubukan ko naman maging mabait at hindi masungit kay Jed. Pero talagang kumukulo ang dugo ko sa kanya. Kahit minsan, wala naman siyang ginagawa sa akin. Uy, Angel. Bilis mo namang maglakad. Hindi ako mabilis, sadyang mabagal ka lang maglakad. Eh yung lakad mo, halos takbo na eh. Paalala ko sa'yo ha. Kasama ka. Ganito talaga ako maglakad. Tsaka sino ba nagsabi sa'yo na sumama ka sa akin dito sa grocery, ha? Sakto kasi may bibilin din naman ako eh, kaya sumama na ako sa'yo. Ginusto mong sumama sa akin, di ba? Eh di mag-adjust ka sa paglalakad ko. Siguro ganyan ka maglakad kapag kasama mo yung ex mo, no? Siguro napagod sa'yo yung ex mo. Literal na pagod. Ano na naman yung binubulong-bulong mo dyan? Makasigaw naman to, maya ka nga. Oh, tingnan mo, tinitignan na tayo ng mga tao. Eh kung ano-ano kasi yung sinasabi mo. Alam mo, ganito na lang. Parehas tayong manahimik habang nabili. Para magawa na natin agad yung pag-grocery. Okay ba yun? Okay sa akin yun. Kaso, ikaw naman madalas yung pumutak dyan eh. Hindi naman ako. Kakainis ka talaga, no? Pahala ka nga dyan. Uy, Angel! Teka lang! Ay, naku, nakakainis talaga yung lalaki na yun. Hindi ko alam kung bakit may ganong pinsan si Karen. Buti naman huminto ka sa paglalakad. Alam mo, ang liit mo naman, pero napakabilis mo maglakad. Ay, nakakahingal ka habulin ha. Uy, Angel. Bakit hindi ka nagsasalita dyan? Saka parang nagulat yung reaction mo. Uy! Ba't tinitignan mo dun ha? Yung ex ko, lalaking naka-color blue. Ex mo? Saan? Ay, yung nakakulay blue ba? Yun ba? Yung may kasamang babae? Si Laura. Si Laura yung kasama niyang babae. Uy, saan ka pupunta? Ano, pupuntahan mo sila? Bitawan mo nga ako. Huwag mo akong pakialaman. Okay. Bahala ka. Joshua? Angel? Kamusta? Siya yung kinikwento mo sa akin na ex mo. Babe, sino siya? Babe, explain ko sa'yo mamaya. Pwedeng iwan mo muna kaming dalawa? Okay, babe. Sumunod ka na lang sa counter, ha? Okay, sige. Kaya ka pala nakipaghiwalay sa akin? Kasi nakipagbalikan ka pala sa ex mo? Dinahilan mo pa sa akin na kaya ka nakipaghiwalay kasi gusto mo ng space? Na may kailangan kang ayusin sa sarili mo. Yun pala, iba yung inaayos mo. Yung relasyon nyo ng ex mo. Joshua, ibang klase ka rin, no? Let me explain. Mali yung iniisip mo. No, hindi mo na kailangang mag-explain. Kasi paniguradong magsisinungaling ka lang ulit sa akin, Joshua. Nung nakipaghiwalay ka sa akin, sobra akong nasaktan. Kasi hindi sapat yung dahilan mo para makipaghiwalay ka eh. Nagantay rin ako sa'yo kasi nagsabi ka sa akin na kapag okay ka na, babalik ka sa akin. Ano yun? Pag hindi ulit nag-work yung relasyon ng ex mo, babalik ka na rin sa akin? Ganun ba? Pauli-uli lang? Angel, ito yung sinasabi mo. Saka, Joshua! Joshua, buong puso kitang minahal. Pero ako, sa ilang taon nating magkarelasyon, may kahati pa pala ako sa puso mo. Kasi mahal mo pa rin talaga si Laura. Angel, hindi totoo yan. Huwag tayo. Dalawa talaga yung mahal ko. Angel naman. Alam mo, Joshua, sana sinabi mo na lang yung totoo. Baka sakaling mas madali ko kung matanggap na hindi talaga tayo magkakabalikan. Joshua, pinaasa mo lang ako eh. Pinaasa mo lang ako. Angel! Wait, mag-usap tayo. Hindi na. Huwag mo na sayangin yung effort mo para magsinungaling ka pa. Joshua, sana maging masaya ka na.
Sana maging masaya kayo. Uy, Angel! Angel, antay! Angel! Nung nakita ko si Joshua na may kasamang ibang babae, sobra ako nasaktan nun. Nalaman ko rin ang totoong dahilan kung bakit siya nakipaghiwalay sa akin. Dahil nakipagbalikan siya sa ex niya. Iniisip ko tuloy, ano ang lugar ko sa puso ni Joshua sa 2 taong naming magkarelasyon. Kung mahal pa rin pala niya ang ex niya. Sobrang sakit isipin na hindi ako minahal ng taong sobrang minahal ko. Sa nangyari, parang nag-back to zero ako ulit sa pag-move on dahil mas naramdaman ko ulit ang lungkot at sakit ng iniwan ng taong mahal mo. Pagkatapos mula nung nakita ko si Joshua, nagumpisa na naman ako magkulong sa kwarto ko habang nagpapakalunod sa alak. Sa nangyayari sa akin, naapektuhan na rin ang trabaho ko. Naging madalas ang pag-absent ko. Kung papasok naman ako ay hindi ko na nagagawa ng maayos ang aking trabaho. Talagang nawalan na ako ng gana sa lahat ng bagay. Miski mag-ayos ng sarili ko ay hindi ko na magawa. Hindi ko na rin kilala ang sarili ko. At hindi ko alam kung magbabalik pa ang dating Angel na masiyahin at positibo ang tingin sa buhay. Uy, bangon ka na din sa kama mo. Ngayon na. Ano ba? Bakit mo ba ako hinahatak ha? Aga-aga pa eh. Eh, ilang araw ka nang nandito sa kwarto mo eh. Diyan sa kama mo. Kaya tumayo ka na dyan. Pwede ba buksan mo tong mga kortina mo? Para naman pumasok yung araw sa kwarto mo. Lumabas ka nga sa kwarto ko. Teka nga. Ba't mo binuksan yung kurtina? Sakit-sakit sa mata nung araw eh. Ayos lang yan. Ang dilim-dilim dito sa kwarto mo. Lalo ko lang malulungkot yan. Alam mo kaya ka nalulungkot kasi kulang ka sa sunlight. Ganun lang yun. Alam mo, wag mo na nga akong pakialaman. Pwede ba? Tumayo ka na. Ano ba kasing naisipan mo at pinuntahan mo yung ex mo nung nakita natin nung nakaraan sa may grocery? Tapos ngayon, magkukulong ka. Alam mo, wala kang pakialam sa gusto kong gawin. Ay, tumayo ka na dyan. Ang ganda-ganda ng sikat ng araw, oh. Kung gusto mong makamove on, umpisahan mo na ngayong araw. Umpisahan mo ng maganda at masaya. Bahala ka nga dyan. Dami mong satsat. Akin na nga yung cellphone mo. At bakit? Basta. Ano ba? Huwag mo nga kunin yung cellphone ko. Akin na. Ibalik mo nga yan. Oh, tignan mo to. Hindi mo pa pala binubura yung mga pictures nyo ng ex mo. At naka-open pa. Bakit tinitignan mo to? Eh habang umiiyak ka pa dyan. Alam mo, dapat dito. Anong gagawin mo sa mga pictures, ha? Eh, para makamove on ka, kung parati mo tong tinitingnan, dapat dito dinidelete. Wag kasi. Oh, ayan. Yan, deleted na. Baliw ka na ba, ha? Ba't mo dinilit? O ako pa yung baliw ngayon. Tinutulungan na nga lang kita eh. Hindi tayo close para tulungan mo ko. Alam mo, iba ka rin eh. No? Imbis na nga na mag-thank you ka, ikaw pa tong galit. Eh, hindi naman kasi ako humingi ng tulong sa'yo eh. Actually, gusto ko lang talagang tulungan ng pinsan ko kaya nakiusap siya sa akin. Nag-aalala na kasi yun sa'yo eh. Bakit mo ba kasi pinuntahan yung ex mo ha? Tignan mo tuloy, nasaktan ka lang ulit. Nagbabakasakali lang kasi ako. Na ano, magkabalikan kayo? O anong napala mo? Mas lalo ko lang nasaktan. Alam mo, kahit mag-explain ako, hindi mo naman maiintindihan eh. Hindi mo alam kung ano yung nararamdaman ko. Palibasa hindi ka naman kasi iniwan. Hoy, alam ko yung pakiramdam ng iniwan. Kaya nga gusto kitang tulungan eh. Bakit? Iniwan ka rin? Oo. Pero hindi sa iniwan ah. Pero yung tadhana na mismo yung naghiwalay sa amin. Buti, okay ka na ngayon. Masasabi kong, well, okay na ako. Kasi kailangan eh. Alam mo, sa pag-move on kasi, kailangan ng acceptance. Kailangan mo na tanggapin na wala na talaga siya. Na siguro, hindi nga kayo para sa isa't isa kaya nangyari yun. Pero space lang naman kasi yung hiningi niya sa akin. Kaya umaasa pa ako na magkakabalikan din kami. Eh, kung ano man yung rason niya, kung gusto niya ng space kaya siya nakipaghiwalay, parehas lang yun. Alam mo, kung mahal ka naman talaga ng isang tao, hindi ka niya iiwan. Makakaya naman niyang ayusin o gawan ng paraan yun kung gusto niya talaga eh. Kaya huwag mo nang pilitin na kumapit sa isang taong matagal nang bumitaw.
Kasi kahit gaano mo naman iabot yung kamay mo, hindi naman niya aabutin yun eh. Sa kapag madaming dahilan, ibig sabihin nun, ayaw niya talaga. Nagdadahilan na lang yun kasi iniisip nun yung dahilan niya, yun yung makakatulong para hindi ganun masaktan yung iniiwanan niya. Sakit naman ang sinabi mo eh. Nasasaktan ka kasi totoo. Pero tatanungin kita, tingin mo ba mahal ka pa rin ng ex mo? O tignan mo, hindi ka makasagot, di ba? Kasi hindi ka sigurado. Pinapaniwala mo na lang yung sarili mo na mahal ka niya. Kaya tama na yan. Tama na yung pag-iyak sa kanya. Dapat patunayan mo sa kanya kung ano yung nawala sa kanya. Angel, please lang, huwag ka na magpakatanga. Saka hindi na binabalikan yung taong nang iwan at nanakit sa'yo. Okay? Kung pumalik man siya, please lang huwag kang marupok. Alam mo, scam lang yun. Ulitin niya lang yung ginawa niya sa'yo. Oo na. Sakit-sakit mo talaga magsalita, no? Nahihinay lang naman. Alam mo, maganda ka naman eh. Kaya hindi siya kawalan. Marami ka pang mahanap na iba dyan. Malay mo, nasa palipaligid lang yung para sa'yo. O baka mamaya, nasa harapan mo na pala. Huwag mo naman ako binato ng unan. Kung ano-ano kasing pinagsasabi mo dyan, baka mamaya nasa harapan ko na. Ang ibig mo sabihin doon, ikaw yon. Sorry pero hindi kita type. Hoy, binibiro lang naman kita eh. Alam mo, parati kang high blood sa akin, ano? Bis ka na nga lang, aalis tayo. Saan naman tayo pupunta? Basta, huwag ka na magtanong. Ayoko nga, baka mamaya kung saan mo ako dalhin. Alam mo, ang dumi ng utak mo. Magbihis ka na nga lang. Oo, baka mamaya, gusto mo, ako pa magbihis sa'yo. Kaltukan kita. Pigil ka na nga dyan, oo na, ito na, magbibihis na. Sige na, bilisan mo, kumilos ka na dyan ha. Sige na, lumabas ka na ng kwarto ko. Okay, sige, hantayin na lang kita. Kahit na nakakairita at nakakainis ang mga pang-aasar sa akin ni Jed, makikita mo naman sa kanya na talagang gusto niya akong tulungan na makamove on. Nung araw na nag-aya siyang umalis, nag-road trip lang kami. Kailangan ko daw kasi lumayo sa mga lugar na kung saan magpapaalala sa akin kay Joshua. Pinagbawalan din ako ni Jed na banggitin o magkwento tungkol sa ex ko. Dahil gusto niya ako na mag-enjoy lang na walang iniisip na problema. Sinunod ko naman ang gusto niya. In-enjoy ko lang ang magandang tanawin na nadadaanan namin. Mas nakilala ko rin si Jed. Nagkwento siya ng ilang bagay tungkol sa kanya. Simula noon, naging kampante ng loob ko sa kanya. Sa pag-alis namin, gumaan ang pakiramdam ko at dahil din doon, naging malapit na kami sa isa't isa. Saan ba tayo pupunta? Ang tagal-tagal na natin naglalakad oh. Basta, kapit na tayo. 30 minutes ago, sinabi mo rin niya na malapit na tayo. Hoy, ang OA naman ng 30 minutes ago. Akala mo lang yun. Oh, tignan mo. Ito na. Wow! Ang ganda naman ng view dito. Grabe. Kita ko yung view ng mga bahay sa baba, oh. Tapos, yung bundok doon. Ang ganda. Worth it talaga yung pag-akyat natin dito. Oo. Nakaka-relax yung view. Ganito yung mga view na dapat nakikita mo. Kesa kinukulong mo yung sarili mo sa bahay. Pag wala ka sa bahay, sa bar ka naman pumupunta. Eh dito, marerelax yung utak mo at ma-appreciate mo yung mga bagay-bagay. Salamat sa pagsama sa akin. Totoo lang, akala ko, mamurderin mo na ako. Aliw. Grabe talaga yung mga naisip mo sa akin eh. Alam mo, sa lahat ng lugar na pinuntahan natin, ito yung favorite ko. Oo nga pala, paano mo na-discover to? Eh, nung nasa kalagayan mo ko, nung mga panahon na broken hearted din ako, yung namatay yung girlfriend ko, nag-drive lang ako. Bahala na kung saan mapunta. Tapos huminto ako, tapos naglakad-lakad ako dito hanggang sa, ito na siya. Na-discover ko na siya. Simula noon, madalas na akong pumunta dito kapag gusto kong magkaroon ng peace of mind at saka makapag-isip-isip. Alam mo, Jed, nung sinabi mo sa akin yung tungkol sa namatay mong girlfriend, sa totoo lang, nakaramdam ako ng lungkot eh. Kasi sobrang sakit nun. Okay naman kayo pero tadhana na mismo yung naghiwalay sa inyo. Alam mo, Jed,
Buti, nakayanan mong lagpasan yung nangyari sa'yo. Wala naman akong choice kundi mag-move forward sa buhay ko, di ba? Saka alam ko na mas gugustuhin niya na maging okay ako ulit. Alam mo, in fairness sa'yo strong mo rin. Kung ako yung nasa kalagayan mo, baka hindi ko na alam kung anong ginawa ko sa sarili ko. Ako nga Niwalayan lang ako at buhay pa yung ex ko pero kung makaiyak ako, wagas. Pero kung tutuusin, strong ka rin naman. Kasi kahit nasaktan ka na, kaya mo pa rin na magpatawad at magmahal. Saka mas mahirap kaya yung sayo kasi alam mo na nasa paligid lang siya. Kaya nagkakaroon ka pa ng hope na baka may chance pa na magkabalikan kayong dalawa. Sa hope na yun, dun mas tumatagal na makamove on ka. Yung sa akin, alam kong hindi na siya babalik talaga. Ang choice ko na lang, yung tanggapin yung nangyari at mag-move on sa buhay na wala na siya. Sabagay, may point ka. Pero parehas lang naman rin yung masakit. Yun siguro yung pagkakaparehas natin. Parehas tayong nasaktan sa mga nangyari sa love life natin. Ayun lang talaga. Nga pala, kamusta yung lagay ng puso mo? Eto, medyo okay naman na. Hindi pa ganun ka 100% move on pero papunta na rin naman ata dun. Pang malapit na rin. Gusto mo, tulungan kita na maging 100% maka-move on ka na. Paano? Diba, nakita ko na yung ex mo. Alam mo, kung i-rate ko siya, hindi naman siya kagwapuan eh. Hindi ko nga alam kung bakit mo nagustuhan yun. Saka ito pa, tingin ko wala siyang dating eh. Alam mo, grabe ka. Oo nga, hindi mo ba napapansin yun? Siguro nga true love yung tawag doon kapag hindi mo napapansin yung mga flaws niya. Ikaw talaga dyan, ewan ko sa'yo. Alam mo Angel, papansin ko, ang ganda mo pala pagka tumatawa ka eh. Ang galing yon. May kailangan ka sa akin, no? Uutang ka? Uy, grabe. Ang dami mo nang nakukonklude ha. Hindi ba pwedeng gusto lang kita purihin kahit minsan? Ano ba naman? Hindi kasi ako sanay. Ano? Wala ka nang ginawa kundi asarin at busitin ako. Uy, hindi naman. Pero, seryoso ako. Ang ganda mo pala pagka tumatawa. Salamat sa compliment. Well, salamat na rin kasi kahit na madalas tayo mag-away at magbangayan, dinadamayan mo ako sa heartbreak ko. Tinutulungan mo ako na makamove on. Wala yun. Saka ganyan talaga ang buhay. May mga heartbreaks talaga tayong mararanasan sa buhay natin. Pero, huwag kang manatili sa nangyari sa'yo. Kailangan mo pa rin magpatuloy. Saka, may tamang tao naman para sa'yo eh. Sana nga. Meron. Anong sana? Meron yan no? Malay mo, nasa paligid lang siya. Kung nasa paligid lang siya, hello, ba't ang tagal-tagal dumating? Ikaw kasi, masyado kang atat. Pwede ba kumalma ka lang? Baka nag-aantay lang rin siya ng tamang panahon para puntahan ka niya. Ganun. Bakit tinititigan mo ko? Nagagandahan ka sa akin. Ang feeling mo din no? Pero, well, sabagay, maganda ka naman talaga eh. Oh, maayos ang sagot Kala ko may pang-asar na banat ka na naman eh. Hindi na kita aasarin kasi mas gusto ko na ganyan ka. Matawa at nag-i-smile. Mas bagay sa'yo eh. Huwag na malungkot. Dito naman ako sa kasikarin para sa'yo. Alam mo, Jed, malaki ang pasasalamat ko sa inyo. Kasi kahit na medyo baliw-baliwan ako nung nakaraan, nintindi nyo pa rin ako. Wala namang nagbago eh. Baliw-baliwan ka pa rin naman hanggang ngayon. Akala ko ba hindi ka na maaasar? Ay, joke lang. O, hindi na. Last na yon. Basta, lagi mong iisipin. Basta, nandito lang ako palagi para sa'yo, Angel. May mga araw na hindi ko na naiisip si Joshua. Kung naiisip ko man, wala na akong nararamdaman para sa kanya. Mas lalo pa kaming naging close ni Jed at inamin din niya sa akin na gusto na niya ako. Pero hindi naman niya ako pinipressure na magustuhan ko siya dahil alam naman niya na nasa stage pa ako ng pag-move on sa ex ko. Pero aaminin ko,
na nahuhulog na ang loob ko kay Jed. Pero hindi ko sinabi sa kanya yon. Gusto ko pa kasi makasiguro na wala na talaga ang pagmamahal ko sa ex ko. Ay ko, ang sakit na ng siyang ko kakatawa. Oh, di ba? Grabe kasi talaga yung nangyari sa classroom nun. Alam mo, Diyos ko, minsan talaga, ang sarap balikan yung mga nangyari nung bata pa tayo eh. Kaya nga eh. Teka, bakit nasa labas ng apartment natin yung ex mo? Oo nga, no. Hindi ko rin alam kung bakit siya nandito. Pare, anong ginagawa mo dito? Angel, pwede ba tayong mag-usap? Hindi. Hindi kayo pwede mag-usap kaya umalis ka na. Pre, si Angel ang tinatanong ko, hindi ikaw. Ang kapal rin ng mukha mo na puntahan siya dito sa apartment. Pagkatapos ng panluloko na ginawa mo sa kanya. Tama na, Jed. Ako nang bahala dito. Masok ka na sa loob. Ano? Seryoso ka ba? Pagkatapos ng ginawa niya sa'yo, gusto mo pa rin makipag-usap sa kanya? Angel naman. Jed, please. Masok ka na sa loob. Ewan sa'yo, bahala ka nga dyan. Angel, anong nangyari sa grocery? I'm sorry. Pumunta ka ba dito para humingi lang ng sorry? Well, hindi ko kailangan ng sorry mo ha. Please, umalis ka na. Wait, Angel. May gusto pala akong sabihin sa'yo. At ano naman yon? Okay, bilis. Ang dami ko pang gagawin. Hiwalay na kami ni Laura. O tapos, anong gagawin ko kung break na kayo? Anong gusto mong gawin ko? Mag-party ako? Batiin ka ng happy breakup? Angel, kaya ako sinabi sa'yo yun kasi gusto ko lang naman makabawi sa'yo. Sa lahat ng nagawa ko. Sana mabigyan mo pa rin ako ng chance. Wow! So ngayon na wala na kayo, babalik ka na sa akin. Kasi iniisip mo, tanga at marupok pa rin ako. Na anytime, kung kailan mo gustong bumalik sa akin, dun ka lang babalik. Kasi iniisip mo na, mahal naman kita kaya tatanggapin kita. Ganon? Ganon yung iniisip mo, ha? Pwes hindi, Joshua. Nagising na ako sa katangahan ko sa'yo. Hindi ko rin hahayaan na lokohin ko ulit yung sarili ko at gawin mo ulit akong option. Angel naman, hindi totoo yung sinasabi mo. Huwag mo isipin yan. Kaya mo akong makabawi sa'yo. Hindi na. Sapat na yung ginawa mo. Sapat na yun para tapusin ang lahat sa atin. Hinayaan mo lang kaya ako masaktan. Hinayaan mo akong umiyak. Tinignan mo lang ako nung panahon na kailangan ka. Ayoko nang mangyari ulit sa akin yun. Ayoko na. I'm sorry, Angel. Alam ko yung pagkakamali ko. Sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para lang itama lahat ng yun. Kahit ano pang iiyak mo dyan, huli na Joshua, huli na. Kasi na-realize ko na tama lang yung nangyari sa atin. Na hindi ka karapat dapat sa pagmamahal na binibigay ko sa'yo. Na may ibang tao na mamahalin ako at hindi ako iiwan tulad ng ginawa mo sa akin. Kaya pwede ba umalis ka na? Joshua, tapos na tayo. Angel, please. Angel. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, please. Ba? Sige na. Bitawan mo nga ako, Joshua. Binigyan na kita ng pagkakataon. Actually, ang dami-daming beses na nga eh. Pero anong ginawa mo? Sinayang mo. Kaya pwede ba, Joshua? Tigilan mo na ako. Hindi na ako magpapaikot ulit sa'yo. Angel, promise. Kapag binigyan mo pa ako ng chance, hindi ko nasasayangin yun. Mahal na mahal kita, Angel. Mahal mo ko? Oo, mahal na mahal kita. Pwes kung mahal mo ko, hindi mo ko magagawang lokohin at saktan in the first place. Kung ganyan yung pagmamahal na sinasabi mo, ayoko niyan. Hindi ko deserve yung ganyang pagmamahal, Joshua. Angel naman. Huwag ka naman ganito. Umalis ka na, pwede ba? Tapos na tayo. Huwag ka nang umasa na babalik pa ako sa'yo. Angel! Angel! Jed! Jed! Ano ba? Ba't ba hindi mo ko pinapansin? Jed! Oh, ano ba yun? Kanina pa kita tinatawag, hindi mo ko pinapansin. Sorry. Hindi ko narinig. Hindi mo narinig. Ang lakas-lakasan ng pagtawag ko sa'yo eh.
Bakit pa ganyan yung mood mo, ha? Talagang tinatanong mo pa talaga kung bakit ha. Hmm? Siguro nagsiselos ka, no? Kasi kinausap ko si Joshua. Ako magsiselos? Tino. Puso? Aminin mo na. Hindi ako nagsiselos. Kung hindi ka nagsiselos, bakit nagkakaganyan ka? Naiinis lang ako. Kasi parang binaliwala mo yung mga ginawa mong pag-move on. Kung kausapin mo siya, parang ganun lang eh. Ano pa bang pinag-usapan nyo? Ano, sabihin mo, kayo na ba ulit? No, never. Never na kami magkakabalikan. Hindi ko hahayaan na saktan niya ako ulit, no? Tsaka ang sabi ko sa kanya na na-realize ko na may iba pang magmamahal sa akin. Na hindi ako iiwan. Na nasa tabi ko lang palagi. Jed, sorry kung nung umamin ka sa feelings mo sa akin, hindi kita sinagot. Totoo lang kasi, tatakot ako eh. Tatakot ako na sumugal ulit sa pag-ibig. Naiintindihan naman kita doon eh. Hindi naman ganun kadali yung naging last heartbreak mo. Saka, hindi naman kita minamadali eh. Kaya akong mag-antay sa'yo hanggang sa mayag ka na ligawan kita. Oh, ano yan? Bakit ang lalim ng paghinga mo? Parang, ano to, amoy rejection ba to? Sira? Hindi, no? Hindi. So, ibig sabihin, may pag-asa ako sa'yo. Oo. Oo? So, akala ko i-reject mo na ako eh. Kinabahan ako dun slight ha. Thank you, Angel. Jed, gusto kong aminin sa'yo na may feelings na rin ako sa'yo. Talaga? So anong ibig sabihin nun? Tayo na? Ganun ba yun? Wow ha? Ang bilis mo rin, no? Siyempre, ligawan mo muna ako. So okay na ganun muna tayo para mas makilala pa natin yung isa't isa. Gusto ko kasi na maging okay talaga tayo. Na makakaya ko ulit na isugal yung puso ko at maging ready ulit para pumasok sa relasyon. Kung ayan yung gusto mo, edi ayan yung gagawin ko. Handa akong maghintay sa'yo. Tignan natin kung makakaya mo talagang mag-intay. Alam mo, kahit gaano man katagal yan, kaya kong mag-antay sa'yo. Halika nga dito. Ako, pakis nga. Alam mo, sobrang saya ko na sinabi mo sa akin yung mga bagay na yun. No. No. Kaya naman. Ops, hindi pwede yan. Bakit? Tayo na ba para may kiss na agad? Hindi pa pwede, no? Hindi pa pwede ang kiss. O edi, sige. Hug na lang. Sige, hug na lang. Thank you, Angel. Thank you rin, Jed. Thank you rin sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Tuluyan ko nang ang tinapos ang love story namin ni Joshua. Sapat na ang mga ginawa niya sa akin para matauhan ako sa katangahan ko sa kanya. Lumipas na ang ilang taon, masasabi ko na buo na muli ang pagkatao ko at talagang naka-move on na ako sa last heartbreak ko. At dahil doon, hinayaan ko na muli ang puso ko na magmahal muli. Kaya binigyan ko ng chance si Jed. Sa tagal ng pangliligaw niya sa akin ay sinagot ko na rin siya. Ngayon ay 3 taon na ang relasyon namin at masasabi ko na napakaswerte ko sa kanya dahil ramdam ko na mahal niya ako kahit pa ilang taon na rin ang relasyon namin. Napakasarap umibig, lalo na kapag mahal ka rin ng taong mahal mo. Ang pag-ibig ang nagbibigay ng kasiyahan, kahulugan, at inspirasyon sa ating buhay. Kahit ilang beses man tayo masaktan sa pag-ibig, ay huwag tayong matakot na magmahal muli. May taong nakalaan talaga para sa atin na magpaparamdam ng pagmamahal na walang hanggan at yung taong hindi tayo iiwan. Hanggang dito na lang ang aking sulat. Maraming salamat sa pag-ere ng aking kwento. Lubos na nagpapasalamat. Angel. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email
dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.